Sa momentum sa takbo ng ekonomiya, hindi nakikita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maaapektuhan ng inaasahang impeachment proceedings kontra kay VP Sara Duterte. Si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. Walang epektong nakikita si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa takbo ng ekonomiya sa gitna ng napipintong pagdinig ng impeachment court sa mga kasong kinakaharap ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatiling nakapokus sila sa mga plano na may kinalaman sa patuloy na pagunlad ng pag-asenso ng bansa. Basta't mamalagi lang, sabi ng Chief Executive, ang pagpaplano tungkol sa investment at mga estratehiyang gagamitin dito ay hindi niya nakikitang may masamang impact ang gagawing paglilitis sa pangalawang Pangulo. Dito rin niya nakatingin ang mga mamumuhunan kaya duda siyang may hagip na epekto ang impeachment trial na anyay hindi na talaga maiiwasan pa. Ito'y matapos na umusad na ang impeachment sa Kamara at naihahay na sa Senado na magsisilbing impeachment court. Basta't patuloy yung ating pinaplano, lahat ng ating mga strategy tungkol sa investment, tungkol sa mga bagong structural changes na lagi kong pinag-uusapan. But yun lang naman ang tinitignan ng investor. So I don't think it will have any effect. Samantala, hindi naman tinitingnan ng Chief Executive bilang hindi pagtalima o pagsuway ng mga congressmen sa una na niyang pahayag na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay Duterte. Pagbibigay din ng Pangulo, hindi naman niya mga kaalyado ang nagsumite ng complaint at kung ano man ang naging development sa Kamara ay bahagi lang ng pagtupad ng tungkulin ng mga kongresista. Hindi niya matatawag na defiance ang naging hakbang ng mga kongresista at bagkus ay tinuguran lamang ng mga mambabatas ang mga inihaing impeachment complaint. It's not defiance. May ganyan ang kanilang paniniwala. Sa kanilang paniniwala, kailangan gawin ito. Kahit na sinabi ko na sana wag na, hindi pwede. Hindi namin pwedeng palampasin ito. Ganun ang thinking nila. So, tinuloy nila. And I don't view that as a defiance. At ngayong inaasahang uusad na ang pagdinig sa mga kasong isinampa sa Vice Presidente, mariin namang tinanggi ng Pangulo na mayroon siyang naging kamay sa natuloy na impeachment case laban kay Duterte. Naharap si VP Sara sa mga akusasyong culpable violation of the Constitution, bribery, graft and corruption, betrayal of public trust at iba pang high crimes kabilang na ang umano'y misuse of confidential funds sa panahong ito'y nasa DepEd pa. Para sa Balitang Pambansa, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.